Okay. Dito sa simple pendulum, we have a string and we have bob. Okay? So, bob talaga yung tawag dyan. Okay. So, bobless. So, yung string dito, ano assumptions na ginagamit dito? Yung string ay massless. At yung lahat ng mass ay nandoon kay bob. Grabe naman makatawa yung mga yun. Hindi naman sila kasama sa joke eh. Nakikitawa. Okay, pag nag-swing syempre, or minsan, di ba, ang starting position niya ay nandito. Tama ba? Yan, minsan dyan natin nilalagay yung starting position niya ng ano. Okay, and dinedefine natin yung angle theta dito sa point na ito. Okay? Sa ano na yan, sa space na yan. So ito yung ating tawag dito, yung ating point of axis of rotation, and so on and so forth. Okay, so ito yung arc na kung saan yung kanyang, yan yung nagde-define ng kanyang trajectory. Okay, tapos, ano ba yan? Then, drawing tayo ngayon ng, ano-anong forces na nag-act dito? Okay, gravity. Okay. And then, merong tension. Parang naramdaman nyo parang yung naramdaman nyo nung exam, di ba? Tension. Yes, stress. Okay. Now, there are a couple of ways to approach this. Pwede nyo gamitin yung Newton's second law of motion, okay, to derive an equation of motion. Pwede nyo rin gamitin yung, gagamitin nyo talaga dito is Newton's second law of motion, pero it's either you use linear motion or rotational motion. Okay, so malamang ang tinuro sa inyo ay, malamang ang nabasa nyo sa textbooks before ay yung linear motion. Okay, so pwede rin natin ito i-compute in terms of, tawag dito, angular motion. Pero to do that, instead of using Newton's laws in terms of forces, we use Newton's laws in terms of torque. Diba? Kasi ang torque is the equivalent, it's the rotational equivalent of the force. Okay. So ano ngayon ang torque dito? So if we want to compute, if we want to solve for the torque, di ba? Ang torque by definition is R cross F, and then equal din siya sa moment of inertia times angular acceleration, right? So we start with the moment of inertia times angular acceleration. And if you recall then, yung angular acceleration is just the second derivative of the angular displacement. Okay, so ito yung angular displacement. And then ito yung angular acceleration. Okay, and then I is moment of inertia, and then syempre yung tau is yung torque. Okay? Now, ano ang moment of inertia dito? I don't expect maalala nyo kung ano yung moment of inertia. Equation for the moment of inertia dito. Pero actually, since massless yung string, it's just a particle that's rotating about an axis. So so yung moment of inertia is nothing but yung mass ni Bob, and then yung multiplied by the length of the string squared. Okay? So ganun na siya. So it's just a single particle. Yun na nagro-rotate. Okay? So yung torque ngayon will be ml squared and then theta. Sorry. Naintindihan niyo ba yung notation na double dot? Naturo na yun sa inyo before? Okay. Good. Sa pagdating niyo sa 161 XM, maraming gagamitin niyo yung double dot frequently. Yung notation na yan frequently. Sa physics lang gumagamit ng double dot notation for second derivative. And it only applies to derivative with respect to time. Okay? So wag yung kalimutan 'yon. Yun yung expression natin for moment of inertia. So ito kasi yung moment of inertia, di ba? So pinlog in lang natin yan dyan, and then nakuha na, di ba? So ito yung
ay moment of inertia mo, and then ito yung theta double dot. Okay? Okay? Now, using Newton's second law of motion, di ba ang torque is R cross F. Pero dalawang forces dito, yung tension at saka yung mass. So R1 cross yung tension plus R2 cross yung weight. Okay? Okay? Okay. Now, so ano yung vector na R1? Ang vector na R1 is from the axis of rotation papunta sa point kung saan nag-act yung force. So kung tension ang pinag-uusapan, yung vector na R1 is this. Point from the axis of rotation hanggang sa point kung saan nag-act yung force. So for the tension, yan yung vector na R. Okay, or R1. Well, actually, ang R1 is the same as R2, di ba? Kasi makikita rin natin mamaya. Okay? Now, anong masasabi nyo about yung R na vector at saka yung tension? Okay, which means na pag kinuha natin yung cross product nila, excuse me. Anong definition ng R ng cross product? Pag sa scale, pag walang direction, pag magnitude lang, R times yung force times cosine ba o sine? Sine. Ang cosine is that product. So R times F times sine. So in this case, it's R times the tension times the sine of the angle between them. Anong angle between them? Since opposite sila sa isa't isa? Hindi, angle between them. Opposite sila di ba? Opposite silang mag-point. So anong angle between them? 180. Okay, 180. Ano ang sine ng 180? 0. Okay. So itong first term is 0. Okay. Now yung second term, okay, paano natin ngayon kukunin yan? Usually, ang ginagawa natin is binibreak natin into components yung weight. Pero, ang gagamitin nating axis ay itong klaseng axis. So, itong axis na ito is tangent to the tawag dito, to the trajectory. At itong axis naman ito is radial along the radius. So, itong weight na ito, component ng weight na ito is radial. At itong component ng weight na ito is tangential. Now, if this is the angle theta, asan yung angle theta dito sa figure sa baba? Dun sa mg. So kung ito yung angle na theta, alin dito? Nandito ba yung angle na theta? Or nandito yung angle na theta? Okay. Similar, di ba? Similar triangles. Okay, so ito yung angle na theta. Which means na etong length na ito, yung length ng vector na ito is what? So, siyempre mag-form tayo ng triangle, di ba? Ito yung triangle na fino-form natin. So, ito yung triangle na fino-form. Yan. So, itong length na ito, na radial is what? mg. Yung hypotenuse, of course, is yung mg, di ba? Sa triangle. Anong side ito? Anong side yan with respect to the angle? Adjacent. So, cosine siya. Tama? So, mg cosine theta. Okay? At ito naman, itong tangential na na to, na component ng force ay mg, since opposite siya ng angle, sine theta. Okay? Okay. Now, ano ang effect ng mg cosine theta ng radial component ng weight sa torque? So ano ang torque na, in other words, anong torque na kinakos nito? Zero kasi
Actually, hindi sila opposite. Kasi yung vector na r is from here to there, so it points in this direction, di ba? And yung mg cosine theta points in this direction. Di ba? So ano ang angle between them? 0. So ano ang RF sine ano? Sine 0? 0. So yung etong component na to doesn't contribute to the torque. Etong component na to, yung nagko-contribute sa torque kasi it's 90 degrees. So yung sine ng 90 is 1. So maximum kagad yung torque mo dyan. So pag sinulat natin yung torque, okay, in this case, it's R times mg times sine theta. Pero yung R dyan is actually yung length, di ba, nung string. So papalitan ko na tong R na to ng L. No, MGL. MGL sine theta. So MGL sine theta. Okay, now, which means na etong expression, ay, kumapal. Which means na itong expression na ito for the torque at itong expression na ito for the torque are equal. So, nalagyan natin dito ngayon ml squared theta double dot equals sa mgl sine theta, or pag simplify natin, we have L theta double dot equals sa mawala yung m, g sine theta, or g over L sine theta. Okay? Or theta double dot minus g over L sine theta is equal to 0. Okay? Now, sa 101, sige, copyin nyo muna. Pungitin mo lang, wag ka nang mahiya kasi alam mo yun, yung nahihiya ka, pero ang tagal-tagal na didinig yung sound, di ba? Tapos mamigay ka next time. Ha? Yan. Mamaya lahat pala meron kanya-kanyang baon na naglabas. Ano? Okay na? Okay. Now, sa 101, ang ginawa ninyo is in-approximate niyo yung sine theta to theta. So, for small angles, di ba? For small angles, this works. Okay? Ano, na-define ba sa inyo sa kung anong small angle? Ibig sabihin, ano yung values na nagko-constitute na small angle? 1 degree, small angle ba yon? 5? Yes? 10? Small angle ng 10? Oh, tama pa yun. Anything greater than 10, medyo ano na, medyo problematic na. Okay? Okay? In fact, madederive nyo to using Taylor series. Yan na, may natututunan na kayo, di ba? Okay. Kaya sa 101, tinawag siya na simple pendulum. It's because of this approximation, where the force or the torque in this case is proportional to theta. Pero dito hindi natin gagawin yun. Now it's, according to Diana's words, it's a complex pendulum. Diba? With matching laking butas ng ilong. Nangyari. Baka sa end ng semester, makakasuhan ako ng bullying. Okay, sandali meron ba akong ginawang mali dito? Aside from yung bullying, meron ba akong ginawang mali dito? Feeling ko meron akong ginawa dito.
Okay, okay. Ang hindi ko na consider, sorry, i-ano ko ah. Ang hindi ko na consider is that itong mg sin theta na to, okay, itong mg sin theta na to, if we draw the coordinate system, ito yung positive x direction. Okay, which means na dapat negative yan. So dapat ito ay negative. Negative dapat yung torque. Okay, so dapat ito ay negative, so dapat ito ay plus. So yan. Yun yung naging. Okay? Okay, sige. Dali ah. Okay, sige. Ngayon, ito yung gagawin natin. Magde-define tayo ng ano ng certain parameters. And it will be ang tawag dito. It will not be obvious now kung bakit ito yung pag-define natin. Pero later mas magiging obvious siya kasi it's a matter of convenience pagdating sa derivation. What I mean is yung G over L ay i-define natin as omega squared. Okay? Hindi natin alam kung ano yung omega, hindi natin alam kung bakit squared at this point, pero mamaya magiging obvious yan. Okay? So, now, itong ano na to na nakabox, yung equation na yan na nakabox is actually a differential equation. Okay? So, may introduction na kayo sa differential equation. Later on, okay, if figure out, turo sa inyo kung paano solve yung ganyang klaseng differential equation. Actually, gagawin na nga natin ngayon yung ano eh. Pero, ang gagawin natin is by integration. Pero marami pa kasing ibang methods. Okay. So, ang gagawin natin ay integrate natin yung theta double dot plus omega squared sine theta with respect to d theta. So, integrate natin yan. Okay, so theta double dot d theta plus omega squared, pwede ko nang ilabas yan, di ba? Sine theta d theta is equal to 0. So this is an integration na ano na this is a indefinite integral. Naintindihan niyo naman yung indefinite integral, no? Nagma-math 54 kayo. So in other words, pag in-integrate natin to, may lalabas na constant. Di ba? At evaluate natin yung constant na yung based sa initial conditions. Okay. So, alam niyo kung anong sagot dito sa first integral? Okay, so first derivative, okay, squared and then divide by 2. Okay? Okay, plus omega squared, minus na pala. Minus, ay, cosine theta. And remember, indefinite integral ito. So magdadagdag ako ng constant dito na c. C equal to 0. Okay? Okay? Okay, so ano ngayon, para makuha natin yung C, mag-apply tayo ng initial conditions. Now, in physics, dalawa parati yan ha. Merong tinatawag na initial condition at merong tinatawag na initial, oh shit, nakalimutan ko na.
Boundary condition pala, hindi initial. Boundary condition. Anong difference ng dalawa na yan? Initial ay, tapos yung boundary, may iba pang guess? May iba pang educated guess. Ha? Hindi. Actually, it's so simple na pag nalaman nyo, baka iuntog nyo yung ulo nyo sa lamesa. Shit, ganun na ba kadali yun? Sige. Compared sa initial condition, restricted na yung condition. Restricted naman both eh. Yes. Hindi. Okay lang. Good. Nag-iisip kayo. It's good. Yan. Sir, initial is as a starting plus boundary plus like edges na siya na Which means na, in terms of yung variables, The angle. no. Hindi angle. Pero okay lang. Sige. In terms of variables, which variable do we associate with the initial condition and which variable do we associate with the boundary condition? Ha? See, yung initial Hindi pa din. Initial. Ito na yung ano ah. Ito na yung may konting English comprehension kasi na kailangan dito eh. Initial tsaka boundary. Malapit ka na eh. Initial. Yes. Oh, yun. Medyo malapit na siya. So anong variable yung ina-associate natin sa initial condition? At ano yung para sa boundary condition? Hindi, wala dito yung nandito yung ano. Nandiyan yung variable. Sabihin niyo na pagsirit na kayo para ano. Gusto yung sagutin? Ayaw? Ayan na natin sila, no? Ano? Game? Sirit na? Sirit na? Initial pertains to time. At ang boundary pertains to space. Di ba? Kaya siya tinawag na initial condition kasi at t equals 0, time equals 0. Initial nga yan. Kaya sabi mo, tama yung sinabi mo, nag-start ka, di ba? Yun lang, di mo sinabi kung ano specific na starting variable. It's the start of the time or end ng time. Diba? Which will happen in about 30 minutes. Okay, so, pag boundary, titignan mo kung ano yung values dun sa boundary. Di ba? Di ba? So, sabihin natin na sa boundary na to, 0 yung value niya. Okay, like for example, temperature dito, may imagine natin na mayroong variation ng temperature dito sa loob ng room. Pero sinasabi natin na dahil windows to, yung boundary condition dyan sa window is outside temperature, di ba? Which is, for example, 20 degrees. Pero dito sa gitna, dahil dito tayo concentrated dito, well, hindi to boundary, pero sa gitna is, sabihin natin nasa bandang 30 kasi 37 degrees yung body temp natin, di ba? Tapos magko-contribute tayo lahat doon. And then doon, dingding, medyo nag-absorb siya ng, hindi siya gano'ng magaling mag-absorb ng heat, yung cement. So mababa rin yung boundary temp, yung boundary condition, siya mababa yung temperature. Naintindihan niyo yung difference? Okay, kasi isa to sa mga source of confusion ng mga students, especially even sa higher levels. Higher. Habang maaga, magandang makuha niyo yung difference. So, dito, dahil ito ay that derivative with respect to time, we only talk about initial condition. Okay? So, ano ang initial condition na isa-set natin ngayon? Babalik tayo dun sa figure. Okay? So, sabihin natin na ito yung initial position, yung nakaangat siya. Okay? At that initial position, sabihin natin na yung angle niya is theta naught. So sabihin natin na yung initial conditions ay such that tawag dito, when theta is equal to, when theta is equal to 0,
Okay, ano yung zero dyan? It's time, di ba? Kasi initial nga siya eh. When, for t equals 0, theta is equal to theta naught. Ibig sabihin, nandito, okay, nandyan, sa point na yan ang tawag dito, yung initial position niya. Okay? Ano pang isa natin kailangan? Kailangan din natin ng initial na velocity. Doon sa initial position niya, ano sa tingin yung initial velocity niya? Kasi ang ginagawa niyo, iangat niyo yung pendulum, di ba? Tapos hayaan niyo lang siyang nandiyan dyan, di ba? Bago niyo bitawan. Pero at that instant na binitawan niyo, ano ang velocity niya? Zero. Right? Yung initial velocity or initial speed is zero. So yung theta dot, which is yung speed or yung velocity, at t equals 0 is 0. Yan ngayon yung mga initial conditions. Okay. So i-apply natin yan ngayon. So at t equals 0, ano mangyayari dito sa equation na ito? Ang first term will be 0. Okay? 0 minus omega squared. Ano ang value niyan at t equals 0? Cosine theta naught. Okay? Plus c is equal to 0, which means na ang c is equal to omega squared cosine theta naught. So ang ating equation ngayon is theta dot squared over 2 minus omega squared cosine theta plus omega squared cosine theta dot is equal to 0, or theta dot squared over 2 minus omega squared plus cosine theta minus cosine theta naught is equal to 0. Okay? Okay ba? Nakasunod? Okay. Sure. Mhm. Yung theta natin yung initial na position niya at t equals 0. So, halimbawa, 45 degrees. Hindi lang natin nilagyan ng number, pero gumamit lang tayo ng variable. So, inangat natin siya at some angle theta naught. Yun yung initial na position niya. So, yun. Hindi ko yata nilagay dito. Nilagay ko ba rito? So, theta naught is the initial position. So, meaning at t equals 0. Grabe ang distortion na ginagawa nyo sa English language. Chicken? Ay. Get. Okay, sige. So, okay, sige. Sige. May lalabas daw. Nakaharang yung sasakyan ko. So,